Kinben Book 6, Chapter 156. Napamulat na lang si Ricky dahil sa isang panaginip. Napataas nga agad siya ng kanyang kaliwang kamay para tingnan kung ano na ang oras. Alas 5 na ng umaga at araw na nga ngayon ng Biyernes. Ayos ang panaginip na iyon ah. Tambak na naman kami. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili na napabango na kaagad. Pagtayo nga niya ay siya ring pagliwanag ng isang screen sa may tapat ng nakahigang si Coach Isaiah. Gising na rin ito at agad nga siyang napatingin kay Ricky na dahan-dahang nagpunta sa CR. Humikab si Isaiah at bumangon na rin. Nag-check nga muna siya ng messages sa kanyang inbox at email bago muling patayin ang kanyang phone. Paglabas nga ni Ricky sa loob ng CR at nang makita siya ay agad siyang binati nito ng magandang umaga. Tumango naman si Isaiah at tumayo na rin papunta sa CR. Habang nasa loob naman ng CR si Isaiah ay nagsuot na si Ricky ng kanyang shorts at shirt na kulay maroon. Isinuot na rin niya ang kanyang sapatos at nang bumukas muli ang pinto ng banyo ay doon na nga nagsalita si Isaiah. Handa ka na ba sa laban natin mamaya? Okay ka na ba? Tanong nga ni Isaiah na marahang nagbanat ng leeg at braso. Ready na po. Sagot agad ni Ricky. Anong expected outcome mo? Tanong pa nga ni Isaiah dahil kagabi nang pag-usapan nila ang tungkol sa team ng Makati ay talagang halos lahat ng players ng team na iyon ay dapat nilang bantayan. Kahit ang mga nasa bench. Isang team daw iyon ng mga malalakas na players na pinagsama-sama at ang tanging bago sa kuponang iyon ay ang point guard na si Jeron Recto. Gagawin ko po ang lahat para hindi na maulit ang nangyari noong last game natin. Pero mas malakas na team ang kalaban natin ngayon. Tanong pa nga ni Isaiah na seryosong pinagmasdan si Mendez. Wala naman pong problema sa akin kung mas malakas na team ang kalaban natin mamaya. Babawi ako coach sa performance ko noong last game natin. Dagdag pa nga ni Mendez na binigyan pa ng munting ngiti si Isaiah na napaseryoso na lang sa narinig niya. Babawi. Sabi nga ni Isaiah sa kanyang sarili at napatango na lang siya at umupo muna sandali. Lumabas na nga rin si Ricky para magpaalam na magja-jogging lang ito sa ibaba. Sana nga ay hindi mangyari muli ang naging laro natin noong huli. Siguro dapat talagang ayusin ko rin ang pagko-coach ko sa mga batang ito. Sabi na nga lang ni Isaiah at bigla na lang kumalampag ang itaas ng double deck nilang higaan. Si Jason Castro nga ay nagising na rin at agad siyang binati ng good morning. Mula naman sa labas, sa court na nasa harapan ng building ay makikita nga si Ricky na tumatakbo na may malalim na iniisip. Hindi nga niya napansin ang pagbaba na rin ni Baron at ng mga kakampi niyang maaga ring gumising. Step back ang best move ni KA7 at ang hirap noong pigilan. Basta magkaroon siya ng space ay malaki ang chance na makapunto siya. Paano ko kaya yun pipigilan? Dapat maging mas mabilis ako. Para bago pa niya maitaas ang bola ay naagaw ko na iyon. Parang andaling isipin. Pero ang hirap kapag execution na. Sabi pa nga ni Ricky sa sarili na napangiti na lang at napakuyom. Napalingon na nga lang siya sa kanyang tabi nang may bumangga sa kanya. Ano ang iniisip mo Ricky? Tanong nga ni Baron. Wala naman kuya. Sus, iniisip mo ang magiging laban natin mamaya. Iniisip mo bang matatambakan ulit tayo? Dagdag pa nga ni Baron at ang mga kakampi nilang nasa likuran ay napaseryoso rin nang marinig iyon. Hindi na iyon mauulit kuya kasi hindi na natin hahayaang maulit iyon, hindi ba? Wika nga ni Ricky na pasimpleng lumingon sa kanyang mga kakampi. Kapag nagkamali ako sa mga gagawin ko mamaya sa game natin, pwede bang isalba ninyo ako? Tanong pa nga ni Ricky at malakas na oo naman ang sagot ng kanyang mga kasamahan. Yan ang gagawin ko. Gusto kong kalimutan ang nangyaring talo natin sa Jensen. Kaya tatalunin natin ang defending champion. Bulalas pa nga ni Baron. Dapat hindi namin isipin na malakas na team ang Makati. Kailangang matulungan ko si Ricky. Sabi naman ni Carlo sa sarili na napatingin kay Ricky
na tumatakbo sa unahan nila. Parang nawala raw siya sa kanyang husay sa basketball nang panoorin niya ang bawat game niya rito sa Maharlika League. Napakuyom naman si Marlon at napahinga ng malalim. Ang rebound, ang depensa sa ilalim ng basket. Marami akong pagkakamali noong last game namin, lalo na noong naglaro si Sulweta. At mamaya, si Paul Quintos ang makakatapat ko, ang isa sa best big man ng ligang ito. Hindi na ako pwedeng magpatalo basta. Sumapit na nga ang hapon at naglakad na lang ang team ng Kalapaan papunta sa venue ng pagdarausan ng kanilang laro. Ang mga taga Makati tuloy na taga roon ay agad na napatingin sa kanila at sa pagdating nila sa venue ay kumawala agad ang malakas na boo para sa kanila. Halos puro taga Makati nga ang nanonood at pakiramdam nga ni Ricky ay kaaway nila ang lahat ng nandito. Ibang-iba raw ito sa naranasan nila sa Jensan o kahit sa Palawan noong Mima Ropa League. Parang anumang oras ay pwede raw na may mambato sa kanila. Bagamat may mga security personnel naman sa paligid ay parang habang naglalakad sila papunta sa bench ay parang delikado raw ang kanilang nararamdaman. Hanep, ang hirap mapaaway dito. Baka hindi tayo makalabas ng buhay. Sabi na nga lang ni Baro na pasimpleng sumulyap sa likuran nila. Huwag kang maingay, sabi naman ni Martin. Hindi ko yata kayang gawin ang mga ginagawa ko rito Sabi naman ni Larry at makikita nga ang makintab na sahig ng court sa loob. Makikita nga rin sa gitna ang logo ng Makati City. Ang buong lugar nga ay punong-puno na rin ng mga manonood na nakasuot ng kulay puti. Pag-upo nga ni Ricky sa bench nila ay bigla na lang namatay ang ilaw sa loob na ikinaseryoso nila. Pero kasunod din naman noon ay ang pagtutok ng ilaw sa entrada sa kabilang dulo. Pumasok na pala ang mga players ng Makati Blazers at doon na nga nagwala ang crowd nang ipakilala na sila ng commentator isa-isa. Jeron Recto, ang bagong point guard ng Makati Blazers. May average siyang 13 points, 8 assists per game at 5 steals per game. Wika nga ng commentator at napatango naman si Recto na may numero na 14 sa likod ng kanyang jersey. Kasunod naman ito ay si Lard Dakis, ang kanilang power forward. Sino naman ang hindi makakakilala sa shot blocker ng team natin? Lard, the Spiker Dakis. Sigaw ng commentator at ang 6'8 na player na iyon na tirekang buhok ay kumaway-kaway pa sa crowd na lalong nagpaingay sa venue. Hanep, bakit wala tayong ganitong introduction? Naibulalas na nga lang ni Larry na seryosong pinapanood ang para sa kanya ay pagyayabang ng kalaban. Sunod namang ipinakilala ay si Mario C. At dito na nga nagtilian ang mga kababaihan. Ang commentator nga ay ipinakilala na rin ito. Mukhang isa ito sa hinihintay ng ating mga manonood na babae. Ito na nga ang ating handsome destroyer na si Mario C. Ang small forward ng team at katandem sa scoring ni KA7. Bulalas ng commentator at doon na nga pumasok ang may blondie part sa unahan, ang buhok na player ng Makati. Makikita nga rin ang singkiting mata nito at nang ngumiti ito ay nagwala nga ang mga manonood na babae. Mula nga sa isang bahagi ay kumawala ang cheer ng isang grupo ng mga babae na may hawak na mukha ni Mario C. I love you, Mario! Sigaw ng mga iyon at agad namang hindi ito ikinatuwa ni Baron at Larry na mukhang may target na kaagad na ilang paso sa loob ng court mamaya. Sunod naman niyang ipinakilala si Paul Quintos, ang kanilang sentro. Paul Quintos, ang best rebounder, best defender sa painted area at ang best scoring center ng liga. Bulalas nga ng commentator at napangiti na lang sina Tristan at Marky. Masyadong exaggerated ang mga best na iyon, sabi nga ni Tristan. Kasunod naman ni Paul Quintos ay ang 6-man ng Makati Blazers at dito na nga makikita ang paglalakad ng isang nakasombrerong lalaki na may taas na 6'4". Kumawala nga rin ng malakas na cheer ng crowd. Tumakbo nga ito at ibinato sa manonood ang suot niyang sombrero at dito na nga tumambad ang gwapings ding mukha ng lalaking iyon na nakagupit pa na parang military. Sa pagtakbo nga nito sa loob ay bigla pa itong tumalon at nag-flip sa ere na ikinalakas lalo ng cheer ng crowd.
ang isa rin sa magaling na defender ng team, ang Ace Players Destroyer, Mikey Jalandoni. Dapat sa circus iyan, sabi naman ni Marky at napatawa naman ang marahan sina Baron. Sisigaw nga sana si Baron at Larry kaso bigla silang kinabahan at hinayaan na lang iyon. Kasunod nga ng 6 man na iyon ay doon na nga muling namatay ang ilaw na nakatutok sa mga players ng Makati na pumasok. Dumagundo nga ang mga malalaking tambol sa loob at doon na nga rin tumugtog ang isang rap song na binabanggit ang pangalan ni Knight Abad. Kung haharang ka sa kanya, mapapaatras ka lang. Sa oras na pakawalan niya ang isang step back, siguradong sa huli ay kayo ay tambak. Abad, 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 sigaw ng madla ang magiging pinakamagaling na basketballista ng bansa. May kita nga sa mukha ni Larry at Baron ng pagbusangot. Sino kaya ang gumawa ng rap na iyon? Ang bantot? Wika nga ni Baron. Dapat ganito kung ako ang gagawa ng rap kay Abad. Wika naman ni Larry na biglang nag-beatbox muna na kung saan ay tumalsik ang laway niya kay Baron. Abad, 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 panis ka kapag si Dison ng iyong nakatapat. Pinakamagaling ka nga, pero kay Dison, ikaw ay pumapangalawa. Step back mo, dunk naman ang sa akin. Kapag tayo ang nagkatapat, panis na panis ka sa akin. Yo yo! Nag-rap nga si Larry at napailing na lang sina Coach Isaiah at Jason. Pero ayos na rin daw ito dahil pantanggal daw ito ng kaba ng kanilang team. Hayop ka, talsikan ng laway mo. Bulalas nga ni Baron at napatakbo naman si Larry. Ang introduction nga ng commentator ay hanggang sa mga bench players at ang haba ng oras na kinain noon. Kaso wala raw magagawa si Ricky dahil wala sila sa kanilang baluarte. Sa muling ang pagbukas ng ilaw sa buong venue ay doon na nga pumasok ang mga referee at ang warm up ng dalawang teams ay nagsimula na. Makikita nga agad ang pagpasok ni Mendez sa court at pagkakita ng crowd dito ay napaseryoso na lang sila dahil biglang tumakbo ang player ng Kalapan na iyon sa basket na pinapatalbog ang bola. Pagkatapos nga noon ay napaseryoso rin ang mga players ng Makati ng isang warm-up dunk ang ginawa ng pinakamaliit na player ng Blue Phoenix. Maging ang mga kakampi nga niya ay napaseryoso rin sa nangyaring iyon. Hindi raw iyon gawain ni Ricky. Sa paglapag nga rin ni Mendez ay agad siyang kumuyom at napatingin sa mga manonood na nasa kanyang harapan. Sa pagbalik nga ni Ricky sa loob ng court ay doon na nga kumawala ang malakas na boo para sa kanya at si Knight Abad naman ay napangiti na lang nang makita iyon. Ibig sabihin, handang-handa ka na sa laban nating ito. Ayos iyan. Mas masarap manalo kung hataw rin ang laro mo. Sabi naman sa sarili ni Abad na tumayo na rin para pumasok sa loob ng court. Huwag mong kakalimutan ang bansag na ibinigay sa iyo ng mga fans mo. Bigla namang naalala ni Ricky ang sinabi sa kanya nang tiyuhin niya kaninang umaga nang muli niya itong tawagan. Giant Slayer. Sabi nga ni Ricky sa sarili at ang maingay na crowd sa venue ay agad na naglaho sa kanyang pandinig.